Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Mga kababayan, isang makasaysayang eksena ang muling masasaksihan sa himpapawid ng Pilipinas. Sa gitna ng lumalalim na defense cooperation ng ating bansa at South Korea, darating at magpapakitang gilas ang Republic of Korea Air Force Black Eagles Aerobatic Team para sa isang espesyal na friendship flight, kasama ang Philippine Air Force. At ang mas exciting pa dito, sabay lilipad ang kanilang T-50B jets at ang sariling FA-50PH fighter jets ng Pilipinas sa ibabaw ng Clark Air Base sa Angeles City, Pampanga. Ang event na ito ay hindi lang simpleng airshow. Isa itong simbolo ng mas pinalalakas na ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Sa mga nakaraang taon, nakita natin kung paano naging isa sa pinakaimportanteng defense partners ng Pilipinas ang South Korea, lalo na sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Unang-una, pag-usapan natin ang Black Eagles. Ang Black Eagles ay opisyal na aerobatic team ng Republic of Korea Air Force. Kilala sila sa kanilang highly synchronized maneuvers, tight formations, at precision flying. Gumagamit sila ng T-50B, isang variant ng T-50 Golden Eagle Supersonic Advanced Trainer Aircraft. Ang T-50 platform ay produkto ng South Korea sa pakikipagtulungan sa American aerospace giant na Lockheed Martin. Ito ang parehong base platform na pinagmulan ng FA-50 fighter aircraft na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Dito na pumapasok ang koneksyon ng Pilipinas. Ang FA-50PH na ginagamit ng PAF ay isang light combat aircraft na derived mula sa T-50 family. Binili ito ng Pilipinas bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Ito ang kauna-unahang supersonic jet fighters ng bansa matapos ma-retire ang F-5 fleet noong 2005. Sa pagdating ng FA-50PH, muling nabuhay ang jet fighter capability ng Pilipinas. Kaya kapag nagkasabay sa himpapawid ang T-50B ng Black Eagles at ang FA-50PH ng PAF, para itong reunion ng magkapatid na eroplano. Pareho silang galing sa iisang pamilya ng aircraft, pero may kanya-kanyang role. Ang T-50B ay pang-aerobatics at advanced training, habang ang FA-50PH ay may kakayahang magsagawa ng air defense, close air support, at limited strike missions. Ang friendship flight na ito sa Clark Air Base ay may malalim na simbolismo. Ang Clark ay dating US military base at isa pa ring mahalagang aviation hub sa bansa. Sa paglipad ng Korean at Filipino jets sa ibabaw nito, malinaw ang mensahe, ang Pilipinas ay aktibong nagpapalakas ng kanyang defense partnership sa Indo-Pacific region. Hindi rin ito isolated event. Sa mga nakaraang taon, mas naging aktibo ang defense cooperation ng Pilipinas at South Korea. Bukod sa FA-50 acquisition, naging supplier din ng South Korea ng iba pang defense equipment para sa Pilipinas, kabilang ang mga frigates para sa Philippine Navy at iba pang military assets. Ipinapakita nito na hindi lang simpleng buyer-seller relationship ang meron tayo, kundi isang strategic partnership na nakabatay sa long-term cooperation. Balikan natin ang FA-50PH. Ang aircraft na ito ay may supersonic capability, may advanced avionics, radar system, at maaaring lagyan ng iba't ibang armas depende sa mission requirements. Sa mga nakaraang taon, ginamit ito sa combat operations sa Mindanao, partikular noong Marawi Siege noong 2017. Doon nakita ang halaga ng pagkakaroon ng jet aircraft na may precision strike capability. Ngayon, sa paglipad nito kasama ang Black Eagles, hindi lang ito display ng aerial skill kundi display din ng progress ng Philippine Air Force. Mula sa pagiging halos walang jet fighter capability, ngayon ay may fleet na tayong FA-50PH na kayang makipag-formation flying sa isa sa pinaka-elite aerobatic teams sa Asia. Pagdating sa Black Eagles, kilala sila hindi lang sa Asia kundi pati sa international airshows. Nakapag-perform na sila sa iba't ibang bansa, dala ang kanilang signature maneuvers gaya ng diamond formation, loop, vertical climb, at smoke trails na bumubuo ng makukulay na pattern sa langit. Ang kanilang pagbisita sa Pilipinas ay indikasyon ng matibay na diplomatic at military ties ng dalawang bansa. Sa mas malawak na perspektibo, ang ganitong klaseng engagement ay bahagi ng defense diplomacy. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakitang gilas ng eroplano.
Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng interoperability, mutual trust, at people-to-people connection sa pagitan ng dalawang air forces. Kapag ang mga piloto ng dalawang bansa ay naglipad ng magkasama, nagkakaroon sila ng shared experience at professional exchange na mahalaga sa hinaharap na joint activities. Isang mahalagang punto rin dito ay ang morale ng ating mga sundalo at ng publiko. Ang ganitong event ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na nangangarap maging piloto o sumali sa armed forces. Nakikita nila na ang Philippine Air Force ay modern, capable, at may international partnerships. Sa usapin naman ng regional security, mahalaga ang papel ng South Korea at Pilipinas sa Indo-Pacific. Parehong bansa ay may interest sa stability, freedom of navigation, at rule-based international order. Habang tumitindi ang geopolitical tension sa rehiyon, ang pagpapalakas ng bilateral defense ties ay isang paraan para mapanatili ang balance at deterrence. Hindi rin malayo na sa hinaharap ay mas lumalim pa ang cooperation, hindi lang sa training at airshows kundi pati sa technology transfer, joint exercises, at posibleng karagdagang acquisitions. May mga usapan na noon pa tungkol sa potential expansion ng FA-50 fleet ng Pilipinas o pag-upgrade nito para mas mapalakas ang air defense capability ng bansa. Kung titingnan natin ang trajectory ng AFP Modernization Program, malinaw na ang Pilipinas ay seryoso sa pag-upgrade ng kanyang defense assets. At sa journey na ito, isa ang South Korea sa mga pinaka-consistent na partners. Ang friendship flight ng Black Eagles at FA-50PH ay parang visual representation ng partnership na ito, isang formation flight na nagpapakita ng alignment at cooperation. Para sa mga manunood na makakasaksi sa Clark, siguradong magiging memorable ang event. Ang tunog ng supersonic jets, ang precision maneuvers, at ang sabayang paglipad ng Korean at Filipino aircraft ay isang rare spectacle. Ngunit higit pa sa visual excitement, dapat din nating maunawaan ang strategic message nito. Ito ay mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. May mga kaibigan at partners tayong handang makipagtulungan sa larangan ng defense at security. At sa pamamagitan ng ganitong engagements, mas napapalalim ang tiwala at koordinasyon ng dalawang bansa. Sa huli, ang Korean fighter jet na mag-show sa Pilipinas ay hindi lang basta airshow attraction. Isa itong simbolo ng evolving defense landscape ng bansa. Mula sa panahon na limitado ang ating air assets, ngayon ay nakikita natin ang unti-unting pag-angat ng kakayahan ng Philippine Air Force. Ang friendship flight sa Clark Air Base ay isang paalala na ang modernization ay hindi lang tungkol sa pagbili ng kagamitan. Ito ay tungkol sa partnerships, training, at shared vision para sa mas ligtas at mas matatag na rehiyon. Kaya sa mga aviation enthusiasts, defense watchers, at mga Pilipinong proud sa ating sandatahang lakas, ang event na ito ay dapat abangan at ipagmalaki. Dahil sa bawat paglipad ng FA-50PH kasama ang Black Eagles, ipinapakita natin sa mundo na ang Pilipinas ay patuloy na umaangat, lumalakas, at nakikipag-ugnayan sa mga kaalyado para sa kapayapaan at seguridad.